Dear IFM, ang pinakamahirap na gawin sa pag-ibig ay ang paglimot sa taong nagkaroon ng malaking bahagi sa iyong puso. Isang taong hindi mo inaasahan na mamahalin mo ng sobra. Mahirap kalimutan, lalo na yung mga alaala ninyong nabuo sa mahaba o maiklimang panahon. Kaya may iba na nanghihinayang balutin ng galit at poot ang kanilang mga puso para mas mapadali ang paglimot at pagtangkap sa kanilang nakaraan. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Reyna. 26 years old, kasalukuyang naninirahan sa magandang lungsod ng Pasig City. Ako yung tipo ng tao na kapag umibig, todo bigay. Lahat gagawin para sa taong mahal ko. Wala akong sasayangin na segundo para hindi ko maiparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Kaya nga marami nagsasabi na napakaswerte raw ng lalaking mamahalin ko. At ng mga panahon na yun, si Mario ang lalaking yun. Maayos naman ang aming relasyon. Siyempre, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na dumarating sa amin. At sa ilang taon namin pagsasama, nakita ko naman na pareho na nilaban namin ang aming relasyon. Pero, hindi ko lubos maisip na sa dami ng aming pinagdaanan, sa huli, parang ako na lang ang lumalaban. Kumain ka na ba? Nagluto ako. Sabi mo kasi pupunta ka ngayon eh. Ah, hindi na. Hindi naman ako gutom eh. Baka pwedeng umupo na muna tayo kasi may dapat tayong pag-usapan. Okay sige. Ah, okay ka lang ba? Parang ang bigat-bigat naman yata ng problema mo. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol sana sa relasyon nating dalawa. Sa relasyon natin? Bakit? Ano bang meron? Raina, huwag na tayong magkunwari. Alam mong may problema tayong dalawa. Alam mo na may nagbago na at yung pagbabago na yon, hindi na maganda. Sana huwag na tayong magbulag-bulagan kasi ako, pagod na akong magkunwari na okay pa rin tayo kahit na hindi na. Gusto kong maghiwalay na tayo. Ano? Pakiulit nga ng sinabi mo sa akin. Parang bigla akong nabili Ayoko eh. na. Itigil na natin to. Kaya ako nandito para makipaghiwalay sa'yo na maayos. Ayoko nang pag-usapan natin sa phone o sa text o sa chat. Dahil na hindi na kita mahal. Ayaw na kitang saktan at paasahin na mahal pa rin kita. Dahil ang totoo, yung totoo wala na talaga eh. Ayaw mo akong saktan? Sinasaktan mo na nga ako ngayon eh. Pupuntahan mo ako dito tapos bigla mo akong gugulatin dahil nakikipaghiwalay ka na sa akin? O sige, aminado ako. Nararamdaman kong parang nagbago ka na. Pero pinipili ko pa rin maniwala na mahal mo pa rin ako. Yun ang ayokong gawin mo. Ang maniwala ka pa rin sa akin, ang maniwala ka pa rin na mahal pa rin natin ang isa't isa dahil hindi na. Hindi ko alam kung kailan o paano dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam. Ano? Sasabihin mo sa akin na nagising ka na lang na hindi mo na ako mahal? Na parang bulang bigla na lang nawala yung pagmamahal mo? Hindi uso sa akin yon. Bigyan mo ako ng rason. Hindi yung bigla mo akong iiwan sa ere. Sabihin mo sa akin, sino siya ha? Sino yung malanding babae na yan para baliwalain mo na lang yung 3 taong relasyon natin? Sino? Magsabi ka ng totoo! Wala akong iba! Ano ba? Bakit ba ayaw mo na lang tanggapin na hindi na talaga kita mahal? Hindi ako tanga! Alam ko at sigurado ako na may nagpabago dyan sa nararamdaman mo kaya magsabi ka na lang ng totoo! Tapos na tayo, Raina. Ayoko na. Yun ang totoo. Ngayon, kung hindi mo matanggap, hindi ko na problema yun dahil aalis na ako. Sige! Umalis ka! Iwan mo ako! Diyan naman kayo magagaling ng mga lalaki, di ba? Laruan lang naman ang tingin niyo sa aming mga babae eh. Paglalaruan at kapag nagsawa na o nasira, isasantabi niyo na lang. Kaya sige, umalis ka! Alis!
Mayora Iska Morena, magkahalong galit at sakit ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Puso't kaluluwa ko, binigay ko sa aming relasyon ni Mario. Pero sa huli, mababaliwala rin pala yun. Sobrang masama rin ang loob ko dahil tila ba siya lang ang mag-isang nagdesisyon sa magiging kahihinatnan ng aming relasyon. Ni hindi man lang niya naisip kung ano ang mararamdaman ko dahil basta na lang niya akong binitawan na wala man lang pasabi. Alam niyo, Mayora, aaminin ko naman na medyo matagal ko na ring nararamdaman na para bang may nagbago kay Mario. Hindi na siya gaano malambing at nagbibigay ng oras para sa akin. Ang mali ko lang noon, napapansin ko na nga, hindi ko pa kinlaro ang lahat. Kaya eto, sa huli, iniwan akong sawi at sugatan ang aking puso. Ayan, masunog kayong lahat. Yun ang dapat sa inyo. Rayna? Ay, sa wakas, dumating ka rin. Ba't ngayon ka lang? Ay, sorry may dinaanan pa kasi ako eh. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Di ba yan yung mga binigay sa'yo ni Mario? Eh, ba't mo sinusunog? Marami na kasing basura sa kwarto. Kailangan ko nang magbawas. Alam nga naman itambak ko yan dyan. Eh di sinunog ko na lang. Ay, naku, grabe ka. Tingnan mo, sayang naman. Ang gaganda pa naman ng mga to. Oh, tingnan mo tong bag na to. Mukhang mamahalin pa oh. Hindi ka ba nanginayang dyan? Siya nga hindi nangihinayang na tapusin na lang ng basta-bastang relasyon namin eh. Tapos ako, manghihinayang na sunugin lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya sa akin? Hindi naman sa ganon. Ang ibig ko sabihin, o di sana pinamigay mo na lang, 'di ba? O ito, tulad nito, stuffed toy, ang cute-cute. Sana dinonate mo na lang sa charity para sa mga bata. Tapos itong blouse na binigay niya sa'yo nung birthday mo, o sana binigay mo na lang sa mga nangangailangan. Pwede ba, Jessica? Nagmo-move on na nga ako eh. At ito ang paraan ko para magawa yun. Ay, naka, okay, sige na, fine. Masusunog kayong lahat. Kung pwede lang pati yung nagbigay sa inyo eh. Susunugin ko rin. Pasalamat siya, may kaluluwa pa rin ako. Ay, pakiabot nga yung isang box na yan. Alin, ito? Medyo mabigat ha. Ayan. Ayan, masunog kayong lahat. Masunog kayo, mga buwisit kayo. Yun ba talaga pag broken-hearted, be? Nababaliw? Ano, gusto mo dali na kita sa mental? Charot lang. O ano, okay ka na? Ha? Nawala na ba galit mo? Kasi wala ka nang susunugin, no? Lahat nandyan na sa apoy, be. Ay wait, may gusto pa akong gawin. Ano na naman? Kukuhanan ko ng pictures tong mga to tapos ipopost ko. Para makita niya nasa moving on stage na ako. Sus, para namang sigurado ka pang makikita niya yan. Excuse me, nakikita niya pa to, no? Kakacheck ko lang kanina, friends pa rin kami. O, friends nga kayo. Pero kung naka-unfollow siya sa'yo, eh di wala rin. Oo nga, no? Di itatag na lang kita para makita niya. Ang talino ko, no? Naku, Rayna. Hindi ba pwedeng manahimik ka na lang? Alam mo, sa totoo lang, ikaw lang yung laman ng timeline ko. Tapos puro mga kabiteran yung mga pinagpo-post mo doon. Nag-post ka ng picture mo, tapos ang caption naman, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Meron din namang isa, todo makeup nga, may pa-post-post ka pa doon na this time may caption na, "Hi, natatandaan mo ko? Ako nga pala yung sinayang mo. Maglaway ka." Diyos ko naman, Rayna! Tigil mo na nga yan. Ang cheap-cheap mo na, be. Ang ingay mo pa. Excuse me, hindi ako cheap, no? Ay talaga? Hindi ka cheap? Hindi ba kasama doon yung ginawa mo kahapon na nag-text ka sa kanya ng, "Hi, nasaan ka na? Kanina pa kita hinihintay dito sa restaurant." Na kunwari na wrong send ka kaya nag-text ka ulit. Sabi mo, "Ay, sorry, wrong send." Sige nga, hindi pa ba ka-cheapan yun? Na pinipilit mong mapansin ni Mario lahat ng ginagawa mo, be? Wait, magpapaliwanag ako doon. Ginawa ko yon just to show him na moved on na ako sa kanya. Sus! Baliwala lang sa akin lahat ng nangyari. Na hindi siya ang mundo ko at mas para patunayan sa kanya na hindi lang siya ang lalaking pwedeng magmahal sa akin. Okay, sige, nagigets kita. Pero Rayna naman, tama na. Pwede ka namang umiyak ng tahimik ka. Hindi pagsisigawan mo pa sa buong mundo na nasaktan ka, girl. Saka,
minahal mo naman yung tao, di ba? Eh di konting respeto lang. Wait, respeto ba ka mo? Bakit? Sino ba ang walang respeto sa aming dalawa? Di ba siya? May pasabi-sabi pa siya na hindi niya alam kung kailan at paano nawala yung pagmamahal niya sa akin. Like, hello? Posible ba yun? Nagising na lang siya, nawala na lang? Baka ang ibig niyang sabihin, nagising siyang may kasamang babae sa kama. Alam mo, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Nasaktan ka, pakiramdam mo, naiwan ka sa ere. Pero kasi, Hindi be, mo ako naiintindihan. Hindi kasi ikaw yung iniwan. Hindi ikaw yung sinaktan. Ngayon, kapag ikaw naman ang nasaktan, sabihin mo ulit sa akin yan at maniniwala na kung naiintindihan mo ko. Mayora Iska Morena, hindi ko inakala na ganun pala kahirap at kasakit ang lumimot na isang taong minahal mo ng sobra. Parang walang araw na hindi ako uminom noon para lang makatulog sa gabi nang hindi naiisip si Mario. At sa tuwing mag-isa lang ako, hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi tingnan ang mga luma naming litrato. Inaalala ang mga masasayang alaala namin na magkasama. At sa tuwing nangyayari yun, unti-unti, gumuguhit ang kirot sa aking puso. Kapag kaharap ko naman ang ibang tao, lalo na ang best friend kong si Jessica, nagkukunwari akong matapang. Mayora, ayoko kasing kaawaan ako. Dahil sa tuwing nararamdaman ko yun, mas lalo lang akong nahihirapan at nasasaktan. Uy, sa weekend mag-bar ulit tayo ha. Naghahanap na naman ng alak tong lalamunan ko eh. ay nako Raina. Ano, dugo pa ba yung dumadaloy sa katawan mo? Baka alak yan. Palagi ka na lang umiinom ah. Baka naman gusto mo maawa sa atay mo, girl. Ito naman, parang inaya lang, nanermo na naman. Pinapaalalahanan lang kita, huy. Try kaya natin gumawa ng bago. O di kaya punta tayo sa ibang lugar. Beach, ganon. Ang mahal. Tsaka hindi pa ako ganun ka-sexy para mag-beach. Dapat kapag nag-post ako ng nakabikini, maglalaway silang lahat at maiinggit ang mga dapat mainggit. Ang mainggit ang dapat mainggit? Siguro yung bagong girlfriend ni Mario yung tinutukoy mo, no? Hindi ah. Nakita ko kaya sa post ni Mario. May pero in fairness, pretty si ate mong girl. Excuse me, maputi lang yun kaya naging maganda. Pero paitimin mo yun, tingnan ko na lang kung magiging maganda pa yun. Saka kung napansin mo, parang kawayan ang katawan. Diretsong diretso. Ay sus, nagbitter-bitera na naman po ang ate nyo. Hoy, mag-move on ka na nga. Mas mapait ka pa sa iniinom kong kape. At saka pwede ba, hayaan mo na yan si Mario. At tigil-tigilan mo na yung pagpo-post ng kung ano-ano. Eh, nagmumukha ka ng ewan. Isipin mo na lang na blessing in disguise din na hiwalay na kayo nung nalaman mong maiiba pala siya. Yun ay kung sure kang pinagsabay talaga kayo ng girl. Obvious ba? Isang buwan pa lang kaming break pero kita mo naman. May girlfriend agad. Ang kapal-kapal talaga ng mukha niya. Kasing kapal ng dictionary sa mga lumang library. Pero siya, walang kalaman-laman. Walang pakinabang. Ni hindi ko nga alam kung bakit yung nagustuhan ng malanding babaeng yun eh. Naku, nabubwisit na naman ako. Oo, easy lang, easy. Kukwentuhan lang naman tayo dito eh. Ikaw kasi eh, pinaalala mo pa. Move on na nga yung tao eh. Saan? Saan dyan yung moved on? Mabanggit ko nga lang yung pangalan ni Mario, lumalaki na yung butas ng ilong mo. Naiinis kasi ako. Alam mo, kung moved on ka na talaga, dapat wala ka nang paki sa kanya eh. Oh, eto hulaan ko. Laman ng search bar mo yung pangalan niya. Hindi ah. Sis, maniwala. Hayaan mo na lang kasi nga si Mario. Huwag mo nang isipin or i-stalk yung social media niya. Para magkatotoo naman talaga yung sinasabi mong moved on na ako. Mayora Iska Morena, nung una, sobrang in denial pa ako na may pagmamahal pa ako nararamdaman para kay Mario. Halos ilang buwan na rin naman kaming hiwalay noon, kaya parang hindi ko matanggap na hindi pa rin ako nakakalimot. Samantalang siya, meron ng iba. Natanong ko nga noon kung bakit sino pa yung mga taong nang iwan, sila pa yung madaling makalimot at nagiging masaya agad. Pero
Yung mga taong iniwanan, sila yung mga hirap na hirap makabangon at makalimot sa sakit na hindi naman nila hiniling na maranasan sana. Bakit kami pa ang di makamove on? Mayora Iska Morena, nagpatuloy pa ako sa pagiging ampalaya dahil sa paghihiwalay namin noon ni Mario. Ayokong nakakapanood ng mga romantic movies o kahit mga couples na sweet sa isa't isa. Nasa isip ko noon, wala namang nagtatagal sa pag-ibig. Lahat may hangganan. Lahat natatapos. Kaya naisip ko noon na mas maigi na hindi na lang magmahal kaysa umasa't masaktan sa nakakainis na pag-ibig na yan. Tulad na lang na nangyari sa best friend kong si Jessica. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ang kapal, hay nako. Huwag mo nang iyakan yon. Ang mga lalaking manloloko hindi iniiyakan. Dapat sinusumpayan, kinukulam, pinapakulo sa mainit na tubig, binabalatan ng buhay. Hindi naman talaga niya ako niloko eh. Sabi niya nagkakagusto na siya sa iba tapos nahalikan siya ng babae kaya naisip niyang hiwalayan ako. Ayaw na lang niyang saktan yung babae. Gasgas na yung mga linya na yan eh. Kung ako sa'yo, ipakita mo sa kanya na baliwala lang sa'yo ang lahat. Dapat ipakita mong galit ka. Hindi yung mas lalo pang pinapakita na mahina ka. Na siya ang mundo mo. Minahal din naman ako ng taong yun. Masalamat pa nga ako kasi nagsabi siya sa akin ng totoo eh. Hindi yung pilit niyang tinatago sa akin. Alam mo, tanga ka rin no? Huwag ka nga ganyan mag-isip. Isipin mong niloko ka niya para mas mabilis ka makamove on. Ang pagiging bitter, hindi laging masama ang epekto nun. Natural na feeling lang yun kasi nagmahal ka pero sinaktan ka lang sa huli. Kaya dapat bumangon ka. Huwag kang magpakalunod sa buwisit na pag-ibig na yan. Ayoko. Bumangon ka dyan. Kailangan natin mag-celebrate dahil single ka na. Nakawala ka na sa isang manlulokong tulad niya. Kaya halika na, mag-party-party tayo. Ayoko nga, sabi. So ano nang gagawin mo? Buong araw ka magmumukmuk dito. Hindi ba pwedeng i-embrace ko muna yung sakit na nararamdaman ko? Loka? Anong embrace ka dyan? Move on agad. Lakas mo magsalita. Eh, ikaw nga hanggang ngayon bitter ka pa sa ex mo. Di ba 4 na buwan na kayong break? Excuse me, FYI, hindi ako bitter. Talaga? O anong ginawa mo nung isang araw na nakita natin siya? Anong ginawa? Wala ah. Ewan ko sa'yo. Nagkunwari ka kayang may kausap sa phone na manliligaw mo pero totoo, pinsan mong si Jojo yun. Ewan ko sa'yo. Oh, kita mo na? Eh pwede ba, huwag mo akong pinipilit na mag-move on agad dahil hindi ko pa nga kaya. Umasa pa ako na magkakabalikan kami. Eh di umasak sa wala. Lumabas ka na nga! Mas lalo bumibigat yung loob ko sa'yo eh. Basta kapag gusto mong gumimik o uminom, nasa sala lang ako. Magpapakalasing tayo para mawala yung nararamdaman mo. Alam niyo mga idol, masama na kung masama, pero nang malaman kong single na rin si Jessica, medyo nagdiwang ang aking nararamdaman. Sa isip ko noon, hindi lang ako ang sawi ng mga panahon na yun. Hindi lang ako ang sugatan. At hindi lang din ako ang susubukang lumimot sa nakaraan. Kaya naman, tinulungan ko kagad na makapag-move on ang aking kaibigan. Parang siya yung naging sentro ng misyon ko para maging katulad ko siya. Yung tipong hindi na naniniwala sa pag-ibig. Jessica, gumising ka na dyan. Kakain na tayo. Uy, bumangon ka na. Sige na. Sige ka. Hindi kita titirhan ng pagkain dyan. Ikaw na lang kumain, wala akong gana. Ano ka ba? Mas dapat kang kumain ngayon dahil para ka nang naglalakad na skeleton na sobrang payat mo. Parati ka na lang walang gana. Isang wala akong gana eh. Wala na akong gana sa mundo. Ang corny mo ah. Sa lahat ng bagay, wala kang gana. Pati pagtututbrush, nawalan ka na rin ng gana. Hoy, excuse me. Hindi no. 2 beses sa isang araw ako nagtutoothbrush. At maganda pa yung ginagamit kong toothpaste.
Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste everyday. Mukha ka namang bruha ngayon. Alam mo, Jessica, dapat nga mas magpaganda ka ngayon kasi single ka na. Para makita ng Ricky na yan, hindi siya kawalan sa buhay mo. Yun na nga ang problema eh. Siya ang buhay ko. Sa totoo lang, kaya ko pa naman siyang patawarin eh. Kaya ko namang kalimutan yung kasalanan niya kaso siya agad yung bumitaw eh. Hindi man lang siya humingi ng second chance. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Papatawarin mo yun? Eh bakit hindi? Alam ko natukso lang siya. Pero ako talaga yung mahal niya. Alam mo, kung talagang mahal ka niyan, hindi siya gagalaw ng ibang babae. Ni, titingin sa iba. Hindi niya gagawin yun. Kaya, ang ibig sabihin, naging mahina siya. Hindi ka niya kayang panindigan. Kaya tumayo ka na dyan at kumain. Ayoko nga. Higa lang ako buong maghapon. Okay, fine. Hindi na kita kukulitin. Pero dahil sa mahal kita at gusto kong makaganti ka sa kanya, akin na yung phone mo. May gagawin ako. Anong gagawin mo dyan? Akin naman yung braso mo. Yung mas maraming pantal. Teka, bakit? Ipopost mo sa social media mo. Para makita ni Ricky at maawa siya sa'yo. Eh bakit naman siya maaawa? Eh alam naman niyang allergic talaga ako sa seafood. I mean, para mag-alala siya. Kapag chinat ka niya at kinamusta, okay sige. Maniniwala ako na talagang mahal ka niya. Pero kung hindi, ikaw ang maniniwala sa akin na hindi ka na niya mahal. Gets? Ayoko ng ganyan. Bakit? Ayoko makuha yung simpatsya niya. Ayoko magpapansin, okay? Ang arte naman ito eh. Akin na yung braso mo, dali. Ano ba? Aray! Makahila naman to. Huwag ka kasing malikot. Steady ka lang. Ito na. Oh. 3, 2, 1. Perfect! Nako. Sigurado akong makikita ni Ricky kung ano ang nangyari sa'yo. At mamaya, kapag nagpa-check up tayo, pipicturan kita ulit tapos ipopost ko. E di mas lalo siyang nakonsensya, di ba? Akin na nga yung phone ko. Wala kang ipopost. Bakit ayaw mo? Makikita ni Ricky kung ano yung naging resulta ng panuloko niya sa'yo. Kahit dun lang makakaganti ka na. Eh basta ayoko. Sige, ganito na lang. Tutulungan kitang sunugin ang mga binigay niya sa'yo para makamove on ka na. Sisimulan natin sa mga stuffed toys na higaan mo. Lahat yan galing kay Ricky, di ba? Pwes, yan ang uunahin nating sunugin. Ano ba? Ayoko nga. O tapos, buong maghapon kang iiyak lang dyan. Ganyan lang ang gagawin mo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko makita sa'yo na galit ka sa kanya. Jessica, magalit ka. Isampa mo siya. Ano ka ba naman? Eh hindi ko nga kaya. Diyos ko naman. Mahal mo pa rin yung niloko ka na nga. Baka kasi pag hinayaan kong gawin mo yung mga gusto mong gawin, mas lalo lang magkalabuan kami. Hindi na niya ako babalikan. Asa ka pang babalikan nun? For sure, nagpapakasasa na yun sa iba. Kaya mag-move on ka na lang at wag mo nang hayaan na magkabalikan kayo. Kasi kung nagawa ka niyang lokohin ngayon, hindi na malabong lokohin ka ulit nun. Ewan ko, bahala na. Hindi ko alam, pero please lang, pwede ba? Ha? Hayaan mo muna ako ngayong araw, okay? Kakahiwalay lang namin kahapon lang. Kaya siguro naman pwede akong umiyak ngayon, di ba? Pwede ba yon? Ngayon lang ha, kapag ikaw, umiyak ulit bukas, susundutin ko yung mga mata mo. Si Ricky tumatawag. Ano? Dapat lang? Hayaan mo siya dyan. Ngayon na naman. Baka tumatawag yan kasi gusto na niya makipagbalikan sa akin. Hoy, huwag ka na umasa na babalikan ka pa niya. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Basta sasagutin ko tang tawag. Akin na to. Rena, ano ba? Alam mo kung anong ginagawa rito? Ito. Hoy, bakit mo pinatayan na ng tawag yung tao? Kasi dapat lang. Ito ang first step mo, ang baliwalain siya. Ngayon, ang second step, konsensyahin mo sa ginawa niya sa'yo. Kaya itong picture mo, ipopost ko na. At huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Ako ang bahala sa'yo. Nang mga panahon na yun, Mayora, gusto ko magalit si Jessica kay Ricky. Yun daw kasi, ang pinakamadaling paraan para makalimot ka. Palitan ng galit ang pagmamahal na nararamdaman mo. Tulad na lang ng ginagawa ko kay Mario.
Pero, sadyang malambot talaga ang puso ng aking kaibigan. May mga pagkakataon na nahuhuli ko pa siyang tinitingnan ng social media ng kanyang ex. Mga litrato nila dati at may isang beses pa nga, nahuli ko siyang nagtatype ng message para kay Ricky. Naaawa at naiinis ako noon kay Jessica. Sa nakikita ko kasi, hindi siya gumagawa ng kahit na anong paraan para makalimutan ang kanyang ex-boyfriend. Hinahayaan lang niyang kainin siya ng sakit at lungkot. Hanggang sa unti-unti kong napapansin na parang nagiging maayos na siya. Hindi na siya mukhang stressed at parang masaya na. Nakaramdam ako ng inggit dahil buti pa si Jessica. Unti-unti, nakalimot sa kanyang nakaraan. Habang ako, nagkukunwaring maayos na. Pero, wasak pa rin ang puso. Nandyan ka na pala. Kanina ka pa nakauwi. May nagsundo kasi sa akin sa office kaya hindi na ako sumakay ng bus. Talaga? Sino? Ikaw Hindi mo sa akin sinasabi na may nanliligaw na pala sa'yo. Ano, gwapo ba? Mabait? Oo. Gwapo yun saka mabait. Sweet nga eh. Wow naman! Talagang may manliligaw na sa'yo. Saan mo nakilala? Matagal na kasi kami magkakilala nun eh. Talaga? Teka, sino yan? Kilala ko ba siya? Kilalang kilala mo. Ha? Sino ba yan? Si... si Ricky. Paano namang nasama si Ricky sa usapan nating dalawa? Kasi nagkabalikan na kaming dalawa. Kahapon. Teka, ano? Paano nangyari yun? Wala ka namang nakikwento sa akin na... O baka naman hindi mo lang sa akin sinasabi. Alam mo, sinadya ko talagang huwag magkwento sa'yo kasi alam kong magiging ganyan yung reaksyon mo. Alam ko, napipilitin mo kung huwag makipagbalikan kay Ricky. Kahit yun naman talaga yung gusto ko eh. Kasi ganyan ka, Raina. Kapag gusto mo, gagawin mo kahit anong mangyari. Excuse me, hindi ako ganun no. Hindi ako control freak tulad ng sinasabi mo. Ang gusto ko lang malaman, bakit ka pa nakipagbalikan alam mo namang niloko ka nun. Ano, gustong-gusto mo talagang magpakatanga? Yan! Yan nga yung dahilan kung bakit ayoko magkwento sa'yo tungkol sa amin ni Ricky. Kasi alam ko, ganyan yung sasabihin mo sa akin eh. Bakit Jessica? Totoo naman di ba? Niloko ka niya. Hindi ko malaman kung bakit kailangan mo magpauto ulit sa kanya. Mahal ko nga eh. At mahal niya ako kaya handa akong magpatawad. Mahal? Alam mo ang manloloko, hindi marunong magmahal yun. Ang mahal lang nila, mga sarili lang nila. At ikaw naman, nagpapauto, nagpapakatanga, tapos sa bandang huli, iiyak ka na naman dyan kasi niloko ka ulit. Bakit hindi mo ako gayahin, Na ha? ano? Na bitter? Hanggang ngayon? Na sinasabi sa buong mundo na okay na, move on na, pero yung totoo umaasa ka pa rin? Kasi nga hindi mo matanggap, na iniwan ka. Ba't sa tingin mo ba pag move on yung ginagawa mo? Hindi, Raina. Mas lalo mo nga lang pinapalala yung sitwasyon nyo eh. Kaya yan, hindi ka na binalikan. Kasi nga, ganyan ka. So ano? Kasalanan ko pa kung bakit ako nagkakaganito. Nagpaparinig sa social media. Nagkukunwaring okay. Ako pa talaga ha. Ang punto ko lang kasi dito, pag-aralan mo kung kailan mo ititikom yung bibig mo. Puro kasi sumbat eh. Tama na yung umiyak ka. Yun lang, okay na yun. Pero yung sisiraan mo yung tao sa iba, mali yun eh. Tapos gusto mo ganun yung gawin ko kay Ricky? Buti nga hindi ko ginawa eh. Kasi kung oo, alam mo hindi kami magkakabalikan. Ang punto ko lang dito kasi Raina, Hindi Jessica. Okay lang. Ikaw na ang bahala sa buhay mo ha. Good luck sa relasyon nyo. Raina naman eh. Huwag naman tayo mag-away ng ganito. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nainis lang ako, okay? Kasi di ba dapat maging masaya ka kasi nagkabalikan kami. Pero pinipilit mo pa rin yung gusto mo eh. Wala kang kasalanan. Saka tama ka naman eh. Masyado akong naging OA sa pagiging bitter na pati ikaw. Gusto kong maging kagaya ko. Yung tipong parang ayokong ako lang ang nasasaktan.
Ako lang nahihirapan. Ang selfish ko, no? Ano ka ba? Naiintindihan kita. Lahat naman ng tao kapag nasasaktan, nagiging loka-loka. Ayan, tulad mo. Sige na nga. Sorry na rin. Ayoko lang kasi talagang mas lalo ka pang masaktan. Hindi na mangyayari yun. Dahil nangako siya sa akin. Siguraduhin lang niya dahil talagang tutotohanin ko lahat ng sinabi ko na babalatan ko siya ng buhay. Huwag kang mag-alala. Alam niya lahat ng sinabi mo, kaya ayun, medyo natakot. At ikaw, magbago ka na ha? Mag-move on ka na talaga. Yung real talk na move on. Yung malaya ka na sa lahat ng kabiteran para maging masaya ka na. At huwag kang mag-alala, nandito pa rin naman ako eh. Kaming mga kaibigan mo, nandito lang para damayan ka. Mga idol, sinunod ko ang lahat ng payo na binigay sa akin ni Jessica. Kahit mahirap, unti-unti naalis ko ang galit sa puso ko. Iniisip ko lang na may mga magagandang bagay na nagawa sa akin noon si Mario. Tinanggap ko na kahit anong gawin ko, hindi na siya babalik pa sa akin. Na dapat ay magpatuloy na rin ako sa sarili kong buhay tulad ng kanyang ginawa. Nagpatawad at lumimot. Sa ngayon, Mayora, masasabi ko na nasa kalagitnaan pa rin ako ng paglimot. May mga pagkakataon na nakakaramdam pa rin ako ng lungkot at sakit sa tuwing naaalala ko si Mario. Naiinggit kina Jessica at Ricky na masaya at nagmamahalan. Sinabi ko na lang sa sarili ko na balang araw, makakahanap din ako ng totoong pag-ibig. Isang tao na hindi na ako sasaktan at iiwan. Pero sa ngayon, magpapakasaya muna ako sa pagiging mag-isa. Sabi nga nila, alone but not lonely. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Raina.